Gusto mo rin malagay itong pera. Tapos para kayo ang pipinira. Alright. So, unang-una tatanggalin na natin yung gulong. Then, yan. So, ginagawa ko dyan, binababad ko yung parts ng ating brake. Yung brake shoe. Yung iba pang components ng brake panel. So, yan. So, unang-una gagawin natin as linisan yung drum. So, kahit alin dyan ang uunahin mo sa linisan nyo. Ang gamit lang natin dyan is toothbrush. Pwede kayong gumamit ng brush na pang yung malaki. Pwede steel brush. Basta linisan nyo maigi gamit ang sabon. O pwedeng powder, o pwede din yung barita. Basta malinis na malinis. Pagkatapos ng linisan, tara mo siya patuyuin ngayon. So, ito ang gagawin natin. So, observe nyo lang yung video. No? So, ginagawa ko, nilinisan ko yung harap. So, banlaw-banlaw. Pagkatapos banlawan, bilad sa init, patuyuin. Next, ito namang brake shoe. So, ulitin nyo lang ng ulitin hanggang sa matapos nyo linisan lahat. So, dito sa brake shoe, kung kailangan gumamit ng lagari para malinis yung matanggal yung mga dumi na nanikit doon sa lagatla ng brake shoe. So, gumamit ka ng lagari para mas malinis nyo yung brake shoe. Basta sabon, brush, yan. Pagkatapos brush, patuyuin. So, ulit-ulit lang na proseso mga boss. Lahat ng parts ng brake kailangan linisan. Kailangan yung i-brush gamit ang sabon. Pero yung mga metal to metal na lang, gaya ng lever, tsaka yung arm na hinihila, tapos yung parang ihi, so pwedeng yung dulo ng ihi yung may spline, so pwedeng steel brush na lang or ano man, tapos yung ito sa taas, basta malinis yun lang. Pero yung sa ilalim niya, yan, so yung arm din ito, yan o, so kailangan malinis yan yung mismong banda doon sa may spline, yung parang may bakante, yung pinutuhog sa dito, kailangan malinis yun. Tapi yung butas na pinapasukan nun ng hihi na yun, kailangan na malinis. So ito gawin yan. So luglugin lang natin ng brush hanggang sa matanggal yung mga dumi. So dito sa labas, pwede nilinisan din natin ang steel brush yung sa gilid. So yung sa akin, nilinisan ko kasi may mga nakita kong straw. So dito ay naglalagay tayo ng oil doon sa ihi, saka dito sa may butas na yan sa panel para lumambot, hindi mag-stack up yung ating preno kapag ginamit na. Pagkatapos na natin malubricate at masigurado na basang-basa na yung butas saka yung ihi, pwede na natin ilagay ngayon yung ating brake shoe. Then pagka na-check na natin at okay na, pwede din natin siyang isalpak doon sa may brake drum. Alright, so ganyan. Then pagkatapos ay pwede natin siyang ikabit dito sa pabalik sa ating swing arm. Yan, so tamang higpit lang. So nakita nyo yung arm ng brake, so nakababa, so pwede nyo siyang tanggalin, then i-adjust pataas. So pwede nyo siyang i-adjust mga boss hanggang kaya ninyong i-adjust na yung brake shoe ay maubos. So pwede siyang i-adjust, pero may iba hindi nila pinapabot na ubusin yung brake shoe o maging manipis talaga yung lining ng brake shoe, nagpapalit na. So pwede rin naman. So kung speed ka, pwede din ubusin mo muna, pero
keep in mind na posibleng masira din yung drum at kung sakali na matanggal yung lining ng brake shoe, so mahihirapan ka sa pagbabaklas. So yun lang ang bad side. Alright, so dito tansyahan na lang kung gaano kalayo, pero yan ang tamang ideal na adjustment sa kanya para kumapit yung preno at hindi masyadong malalim. So sa tingin ko ay dyan na, pero ititest po natin yan. Ititest po natin kung malalim ba o hindi, kung nag-stack ba o hindi. Right, so ganyan o. Ikot natin, so ikot-ikotin. So ganyan lang pag-adjust. So sobra pa nga eh. Malayo pa pala. So dito ikot natin yung takbo. Yan na. Nag-slide, i-skid yung gulong. So yun na, kahit na hindi mag-disc brake. Alright, so sana nakatulong sa inyo ang video na to. Salamat at ingat. Dito na lang. Alright.